Saksi hindi lang sa kasaysayan, pati na rin sa pagkarami-raming selfie ang fort na ito sa Iloilo. Lalo na ng mga Ilonggong nilalanggam sa tamis. Kabilang na riyan ang mag-asawang sina Sid at Rhea na ito raw ang paboritong date spot mula pa noong 90s. Ang love story ni na Sid at Rhea parang pang K-drama raw. Sakay ng kanyang bisikleta mula Cebu hanggang Iloilo. Dagat ang tinatuwid ni Sid, mapuntahan lang si Rhea. Nung naniligaw siya sa akin, yung pinupuntahan niya ako sa bahay, yung bike yung ginagamit niya. At pagkatapos, palagi niya ako ninanyayang lumabas at inaangkas-angkas niya ako sa bike kasi hindi pa ako nun marunong magbike. Hanggang tinuruan niya na akong magbike, tsaka palagi na kami magkasamang namamasyal na ginagamit namin yung bike. Dito yung ginagawa yung Valentine's Day, yung lahat-lahat palagi dito talaga yun sa Fort San Pedro. Talagang wala ka na ibang mapupuntahan. Fort San Pedro talaga yung sikat nung kapanahunan namin. Kaya dito ko na rin siya sinagot. Yung bike talaga yung means ng transportation namin nung una. Nagkaroon kami ng 3 anak at naging pareho kami ng hilig. Nung maliliit pa, tinuruan namin magbike. Naging pamilya bikers na kami ng Leganes. Dahil naging sikat sa pagbibisikleta, binansagan silang mag-asawa bilang King of Bikes at Queen Biker ng Iloilo. Sakto namang tinagurian ding Bike Capital of the Philippines ang lungsod. As a bike capital ng Philippines, we have bike lanes now that take you around Iloilo City. Ang Fort San Pedro, hindi lang saksi sa pagmamahalan ni na Sid at Rhea. Nagsilbi rin itong depensa mula sa mga pirata at mananakop noong unang panahon. Ngayon, isa na itong patunay ng pagiging mapagmahal ng mga Ilonggo. Kung sina Sid at Rhea, ililibot ang Iloilo sakay ng bisikleta, ang 76 na taong gulang naman na si Tatay Rodolfo, araw-araw ding naglilibot. Hindi para pamamasyal, kundi para maglako ng paninda ng literal na nilalanggam sa tamis. Ang Lut! Oh, ito, naluto na, ha? Ay, luto na. Sige, tay. Ito, naluluto na. Yan, para Kumukulo pa, maano no? siya. Para magtinong, yung lasa. Amoy na amoy, oh. Bango, bango. Kailangan Yan. pong Oh, dahil dahil maraming, may mga, may ano mga, pa po. ng asukal. Yan. Isang beses lang po kailangan. Isa lang. Dahil kung maraming bisis, titigas na. Isa-isa na itong sasalin sa mga paglalagyang kawayan. So ganun lang po talaga kadami. Hindi mo naman yan dahil may butas yan dyan, no? May butas. Yung nilagyan ng tali. Kita mo ba? Oo, dito po, Kung dito po. ganyan, paano mo nang pupunuhin mo, Tama po. Pasensya na po. Maano siya. Yan. nako, wala pa akong 5 minutes na sermonan na. Hanggang sa ilalim lang po ng butas. Oh, Ilang years yun na pong ginagawa to? 52? 52. So, 76 2 na. years ho. 76 76 na ho kayo ngayon. Oh. Ano oras ho ba kayo gumagawa nito, Tay? Mga 8 o'clock in the in the morning. Tapos na ano oras ho kayo Pagkatapos, natapos? mga 10:30. Pag himagas, o kaya palaman. Bago ibenta, tatakpan at tatalian ang bawat pulot. Kung saan po yung... Hindi yung kung saan Yung ang butas. may giri. Mali na agad. Mukhang dito na masusubok ang haba ng PC ni tatay. Ulitin mo naman. Pwede bang tagasalin na lang ako, tay? Yung utak ko ganyan na Ayan, po. o. Ayan, o. Ayan. Buti na lang, abala si tatay sa pagsasalin. Gano'ng kadami po yung pinakamadaming... Pinakamadaming piraso, kung ilang piraso. Mga ilang peraso po? 100 to 80. 100. 100 pieces. 100 pieces. Pero hindi araw-araw matamis ang benta ni Tatay Rodolfo. Malakas lang daw ito tuwing may okasyon. Katulad ng paraw rigata. Yung mahal na araw, maraming tao sa beach. So, paano kainin po, Tay? Ganyanin mo, haluin mo. Tigit-tigit. Ay, oo nga. Ang perfect nitong katambal, suman! Saba, kamote at tinapay. Pwede rin namang papakin lang. Ay, oo, sarap. Kung may suman ka, masarap.
Ito nga yung ano. Ilagay. Tama, ito yung matamis na bao. Parang bao nga. Sarap. Tagalog, parang matamis. Tama, ito yung masarap papakain on its own or masarap lagay sa tinapay. Tama lang, chika. Oras na para talagang magbanat ng buto. Ang matamis na dahilan kung bakit pinagpapatuloy pa rin ni Tatay Rodolfo ang pagtitinda sa loob ng mahigit 50 taon. Galing ito sa amin mga ninuno. Gusto kong ipagpatuloy hanggat sa ako mawala ng ng hininga. Hindi naman sa kinikita ko ang yung para bang makaano ng katawan ko. Maka-exercise. Dahil kung titigilan ko ito, baka sa ibang araw, hihina yung katawan ko. Kaya pinagpapatuloy ko ito hanggang tumanda ako. Ano, nabitin kayo sa biyahe? All you gotta do is just subscribe to the YouTube channel of GMA Public Affairs and you can just watch all the Behind the Drew episodes all day, forever in your life. Let's go! Yeehaw!